Personover voice. Napabalikos ng bangon sa Angeline nang may mainit na bagay na tumama sa kanyang muka. Nakakapaso ang init na iyon. Nakalimutan pala niya isara ang kurtina sa bintana ng kanyang kwarto at ang sinag ng araw ang mainit na bagay na tumatama sa kanyang pisngi. Nang mapabaling ang mata niya sa wall clock na nakasabit malapit sa pinto ng kanyang silid, ay lalo siyang nawindang. 10:00 na ng umaga, nakasaad doon at nang mapagtantong may pasok pa siya sa Radish ngayon, ay napagdesisyonan niyang tumayo. Ngunit nang tangkain niyang bumaba sa kanyang kama ay bigla na lang kumirot ang kanyang sentido. Nasapo niya iyon dahil sa hindi birong sakit. Dala siguro ng puyat at kaiiyak. Halos 6:00 na kasi ng umaga nang siya ay dalawi ng antok. Natigilan siya na biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Pinilit niyang hinanap ang pinanggagalingan ng tunog at nakita naman niya ito na natatabunan ng comforter. Si Ryan ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. Hello? Anya? Angeline, aren't you going to report for work today? Bungad nito sa kausap. 8 a.m. schedule na Angeline sa trabaho at 2 hours na siyang late. Kaya naman nag-aalala na si Ryan dito. Hindi naman ito gawain ang umabsent. I'm sorry, Ryan. I cannot make it today. My head is terribly aching. Masakit talagang ulo niya. Kahit gustuin man niyang pumasok sa trabaho ay hindi naman kaya ng kanyang katawan. Oh, are you okay? Do you take a medicine already? Pupuntahan kita dyan. Tarantang sabi nito. Sobrang nag-aalala ito para kay Angeline. No need. I'm okay. I'll take my medicine later. I will be okay. Don't you worry. Pasensya ka na pero bukas papasok na ako. Ipapahinga ko lang ito. You sure you're okay? Alanganing tanong pa ni Ryan. Yeah, I'm good. Thanks for the concern. Mawawala din ito later kapag nakainom na ako ng gamot. Assurance niya. Okay, take a rest. If you need something, just tell me. Bili naman ito sa kausap. Yes, I will. Thanks for the concern, Ryan. And I'm sorry for being absent today. She felt so bad because of what happened last night. Naapektuhan tuloy pati na ang trabaho niya. No worries. Your health is more important. Pagbabaliwala nito sa sinabi ni Angeline, he is more concerned to her. Thanks. Pasasalamat niya dito. Blake, can we talk? Ang tanong ni Damien sa kaibigan, sinadya niya talaga ito sa Scott Holdings para kausapin tungkol kay Angeline. We're here for business and not with anything else. If it has something to do with your ex-girlfriend, please spare me. Let's not talk about our personal lives here. And I don't want to hear anything about her, not even hearing her name. Walang interes na sagot ni Blake. Pinagmukha niyang busy ang sarili na kunwari nagbabasa ng mga papeles na nakatambak sa ibabaw ng kanyang lamesa. Please, kausapin mo sa Angeline. Pakinggan mo muna siya bago ka magalit. Pakiusap nito. Be ready for the meeting later. My secretary will send to you the revision of materials. Just proceed to the conference room after 10 minutes. Malayong sagot niya sa sinabi nito at pagkatapos ay walang paalam na tumayo at iniwan si Damien sa loob ng kanyang opisina. Napailamos na lang sa sarili mukha si Damien. Hindi niya akalain ganito pala kung magalit itong si Blake. Mula 10 years old ay magkakilala na sila at never pa niya itong nakitang magalit. Madalas puro kalokohan at pangaasar lang ang ginagawa nito. At ikaw na lang ang mapipikon sa kanya pero ngayon parang ibang tao na siya at naging napakaseryoso. Totoo kayang dinaman ito ng gusto kay Angeline? Napaisip tuloy siya. Pero kung totoo nga ay mas magiging masaya siya. He knows how Angeline loves him. She cried so hard and he felt her pain. Sa totoo lang, ayaw niya nakikitang umiiyak at miserable ang dating nobya. She's been through a lot. Matapos makakain, makainom ng gamot at makapagpahinga ng maayos ay bumuti na rin ang pakiramdam ni Angeline. 3:00 ng hapon, naisipan niyang lumabas at pupuntahan niya si Blake sa opisina nito para magpaliwanag. Desidido na siya kahit pa ipagtabuyan siya nito. Ayaw niyang patagalin pa ang hindi nila pagkakaintindihan. Sobrang namimiss na niya ang nobyo kahit pa nakita niya ang mga larawan nito at ni Grace sa mga social media na naghahalikan. Umaasa pa rin siyang hindi totoo ang mga iyon at mahal talaga siya ni Blake. Nandoon ang pagdududa kaya lang mas nananaig yung pagmamahal niya para dito. Miss, nandyan ba si Mr. Blake Scott? Ngayon?
Ang tanong niya sa receptionist nang makapasok sa lobby ng Scott Holdings. Do you have an appointment with the president, ma'am? Tanong naman ng receptionist na hindi inaalis ang tingin kay Angeline. Lihim na humanga siya sa napakagandang mukha nito. Alanganing umiti si Angeline dito. I'm sorry, wala eh. Nagbabaka sakali lang ako na makita siya ngayon. Sorry, ma'am. If you want to talk to the president, you have to set an appointment. Mr. Scott is a very busy person. Paliwanag nito. Ganun ba? Sa tingin mo, anong oras ba siya umuwi? I don't know exactly, ma'am. Iiling-iling nitong sagot. Miss, favor lang. Just tell me if he's here today. I'm willing to wait until he comes out. I need to talk to him. This is very important. Hindi ako magpipilit na makapasok sa opisina niya. Just tell me kung nandito siya ngayon. Please, I'm begging you. Mangiyak-ngiyak na pakiusap niya dito. Nakaramdam naman ng awang receptionist kay Angeline. Hindi na bago sa kanya ang ganitong senaryo. Marami mga babae naghahanap kay Blake at nakikiusap na makita siya pero iba ang isang ito. She looks so innocent and pure and she can't help but to give her sympathy. Hindi matatawaran ang kagwapuhan ng kanilang big boss kaya marami mga babaeng naghahabol dito. But this girl is so different from them. Wait, ma'am. I will going to call his secretary. Sabi at pagkatapos ay may denial na numero. Ilang minuto lang ay bumaling ito kay Angeline. Ma'am, he's in his office right now but his secretary cannot confirm to me when exactly he will out for work. Paliwanag nito. Thank you. Can I wait for him? There? Ang tanong ni Angeline sabay turo sa mga bakanteng upuan sa waiting area ng lobby. It's okay, ma'am. Help yourself and take a seat. Thank you. Dumiretso na siya ng lakad papunta sa gitna ng lobby na may maraming upuan. Isa itong waiting area para sa mga visitor na may appointment sa iba't ibang departments. May malaking flat screen TV na nakasabit. Nakabukas iyon at may pelikulang Ingles na nakasalang. Napakalaki ng Scott Holdings. Hanggang 30th floor ang buong building at ang daming mga naka-formal attire na labas-pasok sa loob. Lahat ay mga mukhang professionals. Nalibang sa Angeline sa pagtingin-tingin sa paligid pero habang tumatagal ay parang napapagod na ang mga mata niya sa kahihintay na may Blake na dumaan. 1, 2, 3, 4 na oras na siya naghihintay pero wala pa rin Blake na lumalabas sa kahit na anong elevator. Gusto na niyang mawala ng pag-asa. Masakit na ang puwet niya sa kakaupo. Napaisip tuloy siya na baka nakauwi na si Blake at sa iba ito dumaan. Sinubukan niyang i-dial ang numero ng cellphone nito. Ang kaso, unattended naman. Nagsimula na siyang tumayo. Nagdesisyon na siyang umuwi. 7:30 na ng gabi. Nakaramdam na rin siya ng matinding gutom nang sa paglalakad niya ay hindi sinasadyang mabangga siya sa matigas na bagay. Hey, watch your steps! Pagalit na sabi ng boss na isang lalaki na hindi sinasadyang nabangga ni Angeline. Kasalukuyan niya kasing ipinapasok ang kanyang cellphone sa kanyang bag at hindi siya nakatingin sa kanyang dinaraanan. Napakurap-kurap ang mata niya nang sa pagtingala niya ay mukha ni Blake ang kanyang nabungaran. Blake! Gulat na tawag niya sa pangalan nito. Hindi niya inaasahang makikita pa ang nobyo. Biglang na-excite ang puso niya nang makita ito. Ang bilis ng pintig noon. Hugh, what are you doing here? Kunot noong tanong nito kay Angeline. Alam niyang nagpunta ito doon para makausap siya. Sinabi sa kanya ng kanyang secretary pero 3:00 ng hapon pa iyon. Sinadya niyang magpagabi ng uwi dahil alam niyang hinihintay siya nito. Pero hindi niya akalain maghihintay ng ganoong katagal sa Angeline. Blake! Nagulat siya nang bigla siyang yakapin nito. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa ginawa nito. Kung magagalit ba siya dito o yayakapin din ito dahil sa totoo lang ay miss na niya ang nobya. Pero kapag nakikita niya ang napakagandang mukha nito ay bumabalik lang ang galit niya dito. Ang mukhang iyon ang nagpapaalala kung paano siya nagmukhang tanga at nagpaloko dito. Let go of me! Marahas niyang pinalis ang kamay nitong nakayakap sa kanyang bawang. Madami-dami pa rin tao ang naglalakad sa lobby ng mga sandaling iyon at lahat ay napapalingon sa kanila. Blake, I'm sorry. Please, let me explain. Hindi ko naman intensyon na magsinungaling sa'yo eh. Please, makinig ka muna sa paliwanag ko. Nagmamakaawang pakiusap niya ngunit nanatiling matigas sa Blake na nakatingin lang dito. We're over.
I don't wanna see your face anymore. Nang makawala siya sa yakap nito ay nagmamadali siyang lumakad at iniwan ito ngunit humabol pa rin sa Angeline. I love you! Mahal na mahal kita, please! Don't do this to me! Sa kabila ng walang tigil na pag-iyak ay nasabi pa rin niya ang gusto niyang sabihin dito. Saglit na napahinto si Blake. Tumagos sa puso niya ang mga sinabing iyon ni Angeline pero imbis na tugunin iyon ay iba ang lumabas sa bibig niya. Hindi kita mahal at kailanman hindi kita minahal. Katulad ka rin ng mga naging ex-girlfriends ko. Pampalipas oras ka lang. I am just bored. Napilitan lang ako because of my parents but I have never been in love with you and that's the truth. Matigas na sabi niya. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Angeline ang mga salitang binitawan nito. All the while, siya lang pala talaga nagmamahal. Lalo lang siyang naiyak sa katotohanang hindi pa rin pala nagbabago si Blake. Once a player, always be a player. Ang buong akala niya ay seryoso ito sa kanya. Naiwan siyang luhaan. Matagal na siyang nasa labas ng building. Isang oras na siguro siyang nakatayo doon. Hindi niya magawang kumilos. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Wala siyang ginawa kung hindi ang umiyak. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa kanyang apartment. Patampata ang katawan na nakahiga sa kanyang kama at hindi na nagawa pang magpalit ng damit o kumain man lang. Namaluktot lang siya at tahimik na umiyak. He doesn't love me. At pampalipas oras lang pala ako. Bakit ba ako naniwala ng gusto sa kanya? Mapait na sabi habang panay pa rin ang tulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Isang drum na yata ang naubos niyang luha mula pa kahapon at parang hindi siya mauubusan ng ilalabas. Mas masakit pa ito kasi sa nalaman niya dati na may iba ng mahal si Damien. Nasaktan siya noon ng sobra pero ang ginawa ni Blake sa kanya ngayon ay dumurog ng gusto sa kanyang puso. Pinagpira-piraso nito ang puso niya and she can stand the pain. She is physically and emotionally drained. Wala naman siyang ibang gusto kung hindi ang magmahal at mahalin din ang taong mahal niya. Bumalik siya ng Pilipinas para sundin ang kanyang puso pero pagdating niya wala na pala siyang babalikan. Hindi niya akalaing titibok muli ang kanyang puso sa iba. Umasa siya na pagmatagalan na pero kagaya din pala ng nauna, iiwan din siya. Mom, I'm sorry. Hindi nagtagumpay ang anak niyo. I'm sorry for being such a loser. I'm sorry sa pagsuway ko sa kagustuhan niyo at ipilit ang sakin. I'm so scared. I feel so alone. I miss your hugs. I miss you and Dad. Kayo lang totoo nagmamahal sa akin. I'm sorry for being so stubborn. I'm sorry. I'm sorry. She feels so weak that she wants a comfort. Sa ganitong pagkakataon, na-miss niya ang kanyang magulang and how she ended up so miserable made her feel so lonely. No one will understand her and will care for her, other than her parents. But they are so far away and she doesn't want to give them a burden. At ang dami ng paghihirap at sakit ng kalooban ang idinulot niya sa mga ito. Ayaw na niyang dagdagan pa. Nakatulog siya dala ng matinding pagod at tigmak pa rin sa luha ang mga mata. Angeline's personal voice. Kahit ayaw ng katawan ko ay pinilit kong bumangon na maaga para pumasok sa trabaho. Pagkatapos maligo ay isunuot ko ng aking uniforme. Pinatuyo ko ng blower ang mahaba kong buhok. Hindi ko na nakuha pang mag-ayos na muka. Nagpulbo lang ako ng konti at pagkatapos ay kinuha ng aking shoulder bag at susi ng aking kotse sa side table. Lumabas ng bahay at sinigurado ko munang nakalock ng maayos ang pinto ng aking kondo bago ako bumaba ng building para tunguin sa parking ng aking sasakyan. Simula na ibinalik ni Damien ang kondo ko sa akin ay hindi na muna ako umuwi sa aking apartment. Bala ko magpaalam na sa may-ari kahit medyo malayo ang kondo ko sa Reddish. Ay may sarili naman akong sasakyan. Hindi ko na kailangan mangupahan at mas convenient ito para sa akin. Hindi ko na kailangan magbayad ng buwanan para lang may matulugan dahil may sarili na akong tirahan. Ang dapat sana'y budget ko sa upa ay pwede ko nang itabi para makaipon. Nilalagyan naman ng daddy ko monthly ng pera ang bank account ko. Halos 1 taon ko ring hindi nahawakan ng passbook at ATM card ko kaya naipon na ang pera ko doon. Sa totoo lang hindi ko na kailangan magtrabaho.
Kaya lang mas masarap gumastos ng pera na pinaghirapan mo dahil alam mo ang halaga nito at siguradong gagamitin mo ito para sa mas kapakipakinabang na bagay at hindi sa luho lamang. Nang makarating sa restaurant at maiparada ang aking sasakyan sa parking ay agad na akong pumasok sa loob. Nagsipagtigil sa kanilang ginagawa ang lahat ng empleyado ng Radish nang ako ay dumating. Parang iisang taong nakatingin lang ang mga ito sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Para silang mga tuod na hindi kumikilos. I'm sorry, I was absent yesterday. Masama ang pakiramdam ko. Kumusta naman ang restaurant kahapon? Marami ba tayong customer? Sunod-sunod na tanong ko sa mga ito ngunit wala ni isa man lang na sumagot sa akin. Nanatili lang silang nakatingin. Ma'am Angeline, ikaw ba yan? Nag-aalang ang tanong ng aming head cashier. Sa wakas ay mayroon ding naglakas na loob para magsalita. Akala ko'y mananatili na lang silang lahat na tuod. Napakunot ang noo ko sa tanong na iyon. Sino pa nga ba? At bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nila nang makita ako. May problema ba sa mukha ko? Sana all gumaganda kapag masama ang pakiramdam. Bigla lang dumaan sa harapan ko si Cruzanta na may dalang mop at naglampaso ng sahig. Akala ko, kaya kayo umabsent kahapon dahil nagpa-plastic surgery kayo, ma'am. Walang preno ang bibig na sabi nito. Pinanlakihan ko ito ng mata. Ngayon ko lang din naalala na hindi nga pala ako naglagay ng prosthetics at makeup sa mukha. Hindi ko nga nakuha mag-lipstick. Pero ano pang silbing gawin iyon? Pinahihirapan ko lang ang aking sarili. Ito naman talaga ang totoong ako at hindi ko na kailangan magtago. Ma'am Angeline, how to be you po? Pangungulit na naman itong si Cruzanta sa akin. Oo nga, ma'am. How to be you po? Panggagaya ni LV ang aming service crew. Ma'am, ang ganda mo, nakaka-inlove? Kinikilig pang sabi ni Robert, ang aming kitchen staff. You know? Hala, sige. Isusumbong kita kay Sir Ryan. Pananakot naman ni Paul, isa sa aming shop. Sinuntok ito ni Robert sa balikat at gumanti naman ito ng kutos dito. Everybody, go back to your respective areas and resume what you're doing. Pinilit ko maging stricto ang boses. Mukha at kilos ko para naman matakot ang mga ito sa akin at irespeto ako. Ang ganda mo talaga, ma'am. Ano bang magic ang ginamit mo para magmukha kang Diyosa? Baka pwedeng i-share mo naman sa akin. Pangungulit na naman itong si Cruzanta. Gusto ko nang mapikon sa kakulitan nito ngunit pinipigilan ko lang ang aking sarili. Cruzanta de Jesus, last warning. Go back to work or you will be suspended. Pagbabanta ko dito. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na we are here for business. Mom, bakit ka ganyan? Gumanda ka lang, sumungit ka na. Hindi talaga nauubusan ng sasabihin ng babaeng ito. Cruzanta! Ulit ko sa pangalan nito. Yes, ma'am. Maagap naman sagot at ipinagpatuloy na ang ginagawang trabaho. Sinecure ko ang kalinisan ng buong restaurant pati ng kitchen. Ininspect ko rin ang kalinisan ng mga gagamitin sa pagluluto. Iyon ang pinaka-importante para sa akin. Tinignan ko rin ang mga supplies kung kumpleto pa. Naging busy ako sa maghapon. Ginawa ko maging abala para makalimutan ko si Blake at kung paanong sinaktan niya ang damdamin ko. Hoy, tingnan mo to, dali! Sagaw ni Nympha kay Cruzanta nang mapadaan ako sa locker ng mga empleyado. Break time noon at nagpapahinga ang iba. Ang iba naman ay magbe-break time pagkatapos ng iba. Goddess of Beauty Grace Montenegro and the most handsome bachelor in town, international playboy Blake Scott, spotted at Ascienta Catarina. Unknown source send a link of the video of these two powerful couple looking so sweet together. Is there a romance going on between of the two of them? Is Blake Scott the constant date that Grace Montenegro talking about? Isang news flash iyon na bigla na lang lumabas sa TV screen na nandoon sa locker room ng mga empleyado. Bakit nakikipag-date sa iba si Sir Blake? Di ba si Ma'am Angeline ang girlfriend niya? Ewan ko ba? Noong sobrang pangit ni Ma'am Angeline, gustong-gusto siya ni Sir Blake. Tapos ngayon sobrang ganda, ayaw na. Anong klase yun? Baka naman break na sila. Baka. Nalulumong naglakad ako papunta sa aking opisina. Nakita ko sa TV kung gaano kaganda at sexy ang Grace Montenegro na iyon. Lalo tuloy akong naniniwala na hindi ako totoong minahal ni Blake, na napilitan lang ito dahil sa pangungulit ng mga magulang niya. Napampalipas oras lang ako sa boring na mga araw nito.
Aminado naman akong iyakin ako kaya ayan, hindi ko na naman napigilan ng umiyak. Ang sakit-sakit naman kasi, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasakit sa tanang buhay ko. Nagngingit-ngit ako sa galit. Nagsiselos ako ng sobra lalo na makita ko kung paano yakap-yakapin at halikan ni Blake ang babaeng iyon. Nabubisi talaga ako. Gusto kong ingod-ngod sa lupa mukha ng haliparot na babaeng iyon na grabe din kumakalingkis kay Blake. Nakakainis siya. Nakakainis silang dalawa. Blake's personal voice. Hey, sa wakas nagpakita ka na rin sa akin. How are you? It's been a long time, honey. Malambing na yumakap sa akin si Grace at inihilig ang kanyang ulo sa akin dibdib. What's with the news? Nagkalat sa social media ang video natin. Ikaw ba may kagagawa noon? Iritadong tanong ko. Inilayo ko ang katawan nito sa akin. Yes, dahil kung hindi ko pa gagawin iyon, hindi ka makikipagkita sa akin. Pinagtataguan mo ba ako? Nagdududang tanong nito. Of course not. But that video was 8 months ago. So what? People are so curious about my rumored boyfriend. So I gave them what they want. Lumabi pa ito at tinangka na naman lumapit sa akin. Let me clear this to you, Grace. You're not my girlfriend. And I am not your boyfriend. Sa umpisa pa lang ay pinag-usapan na natin ito. I don't want a commitment. What happened between the two of us is just a game. Pareho natin ginusto iyon. Nagpipigil ako sa galit. Sa lahat ng ayaw ko ay masama ang pangalan ko sa mga news at ngayon pinagpepiestahan kami sa social medias. Hindi pa nga tumitigil ang issue ng mga pictures namin na naghahalikan sa bar. Meron na naman bago ngayon. Paano ko ipaliliwanag sa pamilya ko ang tungkol kay Grace? For all they know, that Angeline is my girlfriend. Kahit pa wala na kaming relasyon ngayon dahil tinapos ko na kagabi ang namamagitan sa amin. I like you, Blake. Oh no, that's not the right term. I love you. Mahal na kita. Please, let's take this relationship into the next level. I want you to be my boyfriend. She sounds so desperate. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla na lang kabigin nito ang aking batok at halikan ako sa aking labi. Nang mapabaling ang paningin ko sa paligid, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita si Angeline na nakaupo sa isang table at masama ang tingin sa akin. Bigla akong naitulak sa Grace. Stop it! Agad kong pinunasan ng palad ang aking labi. Alam ko kahit hindi ko makita, nalagyan na ng lipstick ni Grace ang labi ko. We're in a public place. For pity's sake. Mahina ngunit mariing sabi ko. Why not? Everybody knows that you're my boyfriend. May masama ba sa ginawa ko? Piliyang kumindat pa ito sa akin. Ako naman, kung pwede lang manakit ng babae, ginawa ko na. Ang kaso hindi ako ganoong klase ng tao. Pinalaki ako ng may respeto ng aking mga magulang. Nang ibaling ko ang tingin sa direksyon kung saan nakita ko si Angeline kanina ay wala na ito doon. Namamalit-mata lang ba ako? Pero nakita ko siya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Angeline iyon. Hey, where are you going? Tanong ni Grace nang bigla nila akong tumayo sa aking kinauupan. Lumakad ako at inilibot ko ang aking mga mata sa paligid. Wala na si Angeline sa loob ng restaurant kaya lumabas ako at naglakad-lakad sa mall. Bawat madaanan ko ay tinitingnan ko baka sakaling makita ko si Angeline nang hindi sinasadyang may mabangga ako. Nagulat ako at hindi ko naagapan na matumba ang babaeng nabangga ko. Miss, sorry. Nag-aalalang nilapitan ko ito ngunit napaatras ako nang ang galit na si Angeline ang makita ng mga mata ko na nakasalampak sa sahig. Tinangka kong alalayan ito ngunit marahas siyang tumanggi. Sa susunod, mister, tumingin ka sa dinaraanan mo. Ang laki-laki ng mall nang babangga ka. Singhal nito sa akin habang pinapagpag ang damit. Bakit napakaganda niya? Nakalugay lang ang mahaba at straight nitong itim na buhok. Nakasuot siya ng plain white dress at flat shoes na silver. May slim bag din itong nakasabit sa kanyang balikat. Wala man lang ka-makeup kahit lipstick ay wala. Pero natural nang mapula ang mga pisngi niya at labi. Para akong nabato-balani na nakatingin lang sa kanya at hindi ko na nga maintindihan ang mga sinasabi nito dahil ang naririnig ko lang ay ang malakas na pagtibok ng aking puso. Shit, what is happening to me? There you are. Blake, honey, where have you been? Hindi ko na malaya na kasunod na pala sa akin si Grace.
Agad itong kumapit sa braso ko at nang hindi ko siya pansinin ay sinundan nito ang tinutumbok ng aking mga tingin. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata kung paano tingnan ni Grace si Angeline. Mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay napasimangot ito. Ang sabi nito sabay snob kay Angeline na napakunot noo lang. Let's go, honey. Pilit akong hinatak nito palayo. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Ayokong gumawa ng eksena at baka madamay pa sa Angeline. Maraming mata ang nakatutok kay Grace dahil sikat ito sa lahat ng social medias. Sinikap kong lingunin ulit sa Angeline kung saan namin siya iniwan. Habang naglalakad, gusto ko sanang tanungin kung okay lang siya pero sa itsura niya kanina ay mukhang galit na galit siya sa akin. Who's that girl? Ang tanong ni Grace nang makasakay na kami ng sakyan. Who's girl? Maang na tanong ko. Yung mukhang white lady. May halong inis na sabi nito. I don't know, I just bumped with her. Walang ganang sagot ko. Ihatid na kita sa condo mo. Ang sabi ko para ibahin ang aming usapan. If she will ask too much ay baka makahalata na ito na kilala ko talaga sa Angeline. Knowing Grace, she's kinda possessive. Kahit naman ipilit ko sa kanyang wala kaming relasyon ay bakit pa hindi makaintindi ang babaeng ito? Dumalo ako sa isang fashion show. It's a summer theme. Pasok naman ang mga suot namin kaya hindi na kailangang magpalit ng damit. Ang daming tao pagdating namin. Nagsisimula ng fashion show. Malapit sa stage kami pumesto ng upo. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Nakita ko sa gawing kanan sina Miguel at ang asawa nito. Si Damian at ang girlfriend naman nito. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Damian looks so in love with his girlfriend and I think there's no way na magkabalikan pa sila ni Angeline at may anak na si Damian. And he proposed to her already. Nang lumingon naman ako sa gawing kaliwa ay kung bakit nakita ko ang kapatid kong si Bianca at ang pinsan kong si Chanel at si Angeline. Magkakasama ang tatlo at masayang nanonood. Bakit ba kahit saan ako magpunta ay nakikita ko sa Angeline? Hindi naman ako pansin ng mga ito dahil abala sila sa panonood. Ngunit natigilan ako ng maagaw ng atensyon ko ng bagong dating na matangkad na lalaki. Pumunta ito sa direksyon nila Miguel at bumati sa dalawang pares at nagpaalam na. Lumingalinga ang mga mata nito at para bang may hinahanap. At nang magawi ang tingin sa pwesto nila Bianca ay napangiti ito. Lumakad ito papunta doon at lumapit sa tatlo. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nainis. Ang lalaking iyon ay walang iba kung hindi ang sikat na basketball player ng national team na si Lance Fernandez. Ang lagit ng tingin nito kay Angeline. Lalaki ako at alam ko sa unang tingin pa lang ay interesado ang lalaking iyon kay Angeline. Lalo lang ako nakaramdam ng inis nang umupo pa ang lalaking iyon sa tabi ni Angeline. Ito talagang si Bianca at Chanel. Masamang impluwensya kay Angeline. Dapat hindi ko pinapasama si Angeline sa mga ito. Sa sobrang inis ko, hindi ko naisip na wala na pala kami ni Angeline at wala akong karapatan na pigilan siyang makipagkilala sa ibang lalaki. Tinapos ko na nga palang relasyon namin.